May naglilinis po ng aming garden. Oh, diba? May gardener si Opa. Wow! Galing, no? 1 hour later. So, ayun mga beshwa, pag nakita nyo ganito ang scenario, nakastep ako niyan. Pasensya na nga ho pala at yang medyo late ako mag-upload ngayon. Medyo busy si Inday at saka inatamad mga beshwaps. So, ayun, napakaganda pa rin ng paligid dito sa Netherlands, lalo na pag magsa-summer mga besh. Oo, minsan nakakalungkot. Hi mga besh! Martes na naman. Mag-grocery na ako. Wala na kasing prutas si Opa eh. Favorite niya ang watermelon. So, ubos na, kaya bibili ako. Tsaka, gulay-gulay. Wala na rin kaming gulay-gulay, mga besh. Bumaba na naman yung hemoglobin count niya. Kasi lagi yung chine-check. Paano? Di nagkakakain na naman ng maayos. Mula pagbalik ko ng, hindi siya nagkakakain ng maayos. Kaya yan, bumaba na naman. Pag kumakain naman siya ng maayos, ayos yung health niya. Labo ng camera ko. Ayan, malinaw na. Madumi kasi kanina. So, malapit-lapit na ako sa grocery. Grabe mga besh. 6 months pa ako dito. My God! 6 months. Pag nasa syudad ka, yan ang bilis ng oras. Kasi, busy, maraming inagawa. Hindi mo baga namamalayan yung oras. Pag nadini ka sa probinsya, ay inaantay mo ang oras talaga. Bantayan mo anong oras kayong makain, gamerienda, maghahapunan. Ay sus me, yung marimar talaga ho. Ganun pala ang buhay. Pag nasa city, 2 araw, yanong busy, ang dami kong inagawa. Minsan nakakaano pa ako nakakagala. Hindi naman totally gala, pero kasi malilibang ka dahil maraming tao, maraming magagandang makikita. Marami din mo maganda dito, so iba talaga sa city. Mas marami kang kausap dong Pinoy. Dini ay wala ho talaga. 2 buwan na ako dini, pero wala pa ako nakitang Pinoy. So, shoutout ho nga pala sa mga kapwa ko Pinoy at Pinay na dito sa Amersport. Hello, hello ho. Baka ho may Pinoy dyan. A few moments later. Pabalik na ako mga beshwaps. Bili akong tulips. Mura lang siya na kasi. Ang mahal na talaga ng bilihin ngayon. Grabe, ang hirap. Hindi ako makastep. Dahan-dahan na lang maglakad. Alam nyo ba mga beshwap, pagdating sa part na to, gusto ko na lang naglalakad dahan-dahan. Kasi ang sarap pakinggan ng mga huni ng ibon sa paligid, tapos magmuni-muni ka. May ganun. Lang, parang alam niyo, sobrang peaceful. Sobrang gaan sa pakiramdam. Pagdating dito sa part na to, hindi na ako nagmamadali. Kasi alam ko na malapit na. Alam niyo yung malayo pa pero malapit na. Ewan ko, ba't nauso yung mga ganong kasabihan? Malayo pa pero malayo na. Kumbaga nasa halfway ka na. So, walang susuko. Konting kembot na lang baga. Konting tumbling, ganun. Konting tiis, konting iyak, konting sakripisyo. Kasi ang mga OFW ay matitibay sa lahat ng bagay. Kaya kung ikaw'y nagbabalak maging OFW, mahina loob mo, wag na. Kasi pag ikaw ay OFW, kailangan matigas ang loob mo. Matatag ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagsubok. Pamilya, pinansyal, pag-ibig, kaibigan, lahat na. Kailangan maging matatag ka sa buhay mga besyo. Kahit na hirap na ako maglakad, dahil sa aking pinamili, vlog pa rin. Vlog is life mga besh. Ganito ang content creator. So, ayan. O, diba? Parang scene sa Walking Dead. Yung Zombieland. Yung walang katao-tao, ikaw lang. Tapos naghahanap ka ng makakain, naghahanap ka ng survivor. Ganon lagi ang buhay ko dito pag lumalabas. Kaya, di na lang ako lumalabas. Manood na lang ako ng Korean novela. Nakakatuwa din kasi kahit papaano, yung Facebook, yung mga social media, nakakatulong din sa aming mga OFW, lalo na kung mag-isa katulad ko. Pero syempre, minsan, may mga bagay din na hindi maiwasan. Ganon. Pero at least kahit paano nakakabawas ng lungkot kasi araw-araw niyong napapanood na nakakausap yung pamilya ninyo, yung mga mahal niyo sa buhay. Tapos yung mga followers ko na makukulit, na naglaging nagko-comment, salamat sa inyo. Nauna na yung mga box ko, huwag ka mag-alala. Nakapili na ako ng mga damit para sa'yo.
Basta, ano lang small, medium lang. Pag mga large, wala ako nun. Alam mo yan. Alam nyo, natutuwa ako, may isa akong follower na ganun. Yun, so shoutout shoutout po pala sa lahat ng mga taga-Tigwe, taga-Pawikan, taga-Makawayan, at sa lahat ng taga-Marinduque. Kung nasaan man kayo sa buong mundo, ay mag-comment daw below kayo. At kung sinong pinakamalayong narating, ay may Gcash kayo sa akin pag sahod ko. Wala pang sahod. Di pa inabigyan ni Opa. Later. At ayun, syempre, nakauwi na ako ng bahay. Pagdating sa bahay, inayos ko na ang mga grocery at may bisitang dumating si Opa. Inayos ko na yung mga bulaklak. Alam nyo ba, ito yung pinaka-favorite kong part, yung nag-aayos ng bulaklak kasi napakagaganda. Inilagay ko na yung tulips dun sa table kung saan lagi nakaupo si Opa kasi favorite niya ang tulips na yellow tsaka ng asawa niya daw. So, inayos ko tong bulaklak na roses. Ito ay bigay pa sa kanya nung birthday niya ng mga kaibigan niya. Alam niyo, natagal sa akin ng bulaklak. Minsan naaabot ng 2 linggo. Pero pag iba ang nag-aayos ay 1 linggo lang or 3 days lang ay patay niya. Pero sa akin ay natagal yun ng mga 2 linggo. Yung binigay ko nga kay Opa, tumagal ng 1 buwan mahigit. Grabe, ganun talaga ang aking kamay. So, yun lang for today's video mga besh. Napakaganda ng mga bulaklak. The next day. Ayun mga beshwaps, mag-ayos tayo ng aking kwarto. Kasi dumating na yung pang lagay dun sa aking kama para hindi na siya masakit sa likod pagising. So, ayusin ko siya, tatanggalin ko yan. Tingnan nyo naman sa labas, so ang liwanag pa. 6:40 pa lang ng hapon, ng gabi. 8 na nagdidilim eh. At ayun na nga ho mga beshwap, inumpisahan ko, inilabas ko yung ibang mga gamit sa kwarto kasi hindi ko may ikot ang aking bed. Alam nyo ba na tinanggal ko yung parang painting dyan dun sa uluhan kasi hindi ko alam bakit nung umpisa kong, nung pagdating ko dito, inaayos ko na yung higaan ko. Same lang niyang position na yan. Tapos, andyan yan yung parang painting na yan. From Thailand ata yan or Indonesia. Grabe, ang sama ng panaginip ko. Gabi-gabi as in. Kaya bumalik ako dun sa ibang posisyon. Tapos ngayon, ayan, ibinalik ko. Tinanggal ko na lang yung painting at tinago ko dun sa gilid ng cabinet. Tapos, nilabas ko yung mga gamit ko at inisa-isa ko ding ipasok. Masakit sa balakang pero wala akong magagawa kasi mag-isa lang ako. Alangan naman magpatulong pa ako kay Opa. Edi lalo na. So, ito, medyo mabigat. Tapos, ang lambot sa likod. Hindi na masakit yung likod at balakang ko pagising ko. Kasi malambot na siya. Tsaka, maayos na yung tulog ko. Hindi katulad ng mga past few weeks talagang hirap ako matulog. Kasi pagising ko, pakasakit ng likod ko. Dahil dun sa higaan ko. Kasi yung kama ko ay parang siya, sofa bed siya. So, hindi talaga siya foam na pang kama. Kaya medyo matigas. Sensitive na yung likod ko, tsaka yung balakang ko. Alam niyo yan. So, ako nga po pala ay doble-doble ang bedsheet kasi ayoko namamansyahan yung bedsheet, lalo pag puti kapag meron ako. Kaya talagang nilalagyan ko siya ng another sapin pa. So, ang dami-dami kong unan. Hindi ako pwede matulog na isa lang ang unan ko mga beshwap. Di baling wala akong unan basta may dantayan na ako. Tapos tingnan nyo, napakapal ng aking kumot. Galing pa yan ng city mga besh. Pero pag uuwi na ako, ipapadala ko yan. Aba, sayang din yan mga beshwap. Ano kasi ako yung tawag dun sa amin ay mapang-aringhan. Hindi. Ang tawag nun actually is masinop sa gamit mga besh. Minamahal ko ang aking mga gamit. Syempre, pinag-ipunan ko at binili ko mga besh. At tinupi ko na yung plastic. Later. Oh, di ba lumuwang-luwang? At least yan, kahit nakatambak dyan lang yan. Di ba? Dito kasi lumuwang. Linisin ko pa tong aking cabinet para yung mga maleta dito ko ilalagay sa loob. Kasi yun, empty pa dun sa kabila. The next day. Hello mga beshwaps, good morning, happy weekend. Saturday ngayon, mapunta ako ng city saglit kasi dumating si Ining galing ng Pilipinas. May tuyo at saka may Indian mango. So, first time ko pupunta sa city, tapos naka-step lang ako. I mean, sa train station, papunta sa train station, naka-step ako hanggang pabalik. Siyempre magte-train ako. Ano ba naman to? Sa train station, masasakay ko naman to sa train. So, good luck to mga besh. Yun, so first time ko kung maglakad papunta sa train station kasi lagi akong may sundo or may naghahatid sa akin. Wala pwedeng magsundo, maghatid sa akin ngayon. Kaya ito, maaga pa naman. Naglakad na lang ako. Tapos may step.
mamaya magta-taxi na lang ako siguro pagka uwi. Binigyan naman ako ng pera ni Opa. So, every time magde-day off ako, binibigyan akong extra ni Opa. Aside from yung basic ko. O, diba, taray? Magaganda mga bahay dito, mga besyo. Ay, medyo malayo-layo pa. Umalis talaga ako ng maaga sa bahay kasi ang train ko pa ay 9:30. So, 30 minutes daw walk going to the station. Kaya, ito. 9:24 pala yung bus ko. Ay, train. Kaya, 8:30 umalis ako sa bahay para okay lang mag-antay kaysa malita ako. Kasi yung next trip pa is after 1 hour. A few moments later. Hirap mga besh. Ikot-ikot. Nakakaloka. Buti pang sa may sentrum na lang ako. Kasi dire-diretsuhin mo lang yung sentrum. Dulo nun is train station. Tinry ko lang kasi dito para naman alam ko. Eh kaso ito, ikot-ikot. Hindi ako makapag-step kasi mahirap na. Baka matumba na naman ako. Nakita ko na ang release ng train mga besh. Nakahinto ako dito. Ang ganda ng chapel. Oh. Diretsuhin ko na lang yan. Nakikita ko na. Ayun o. Yan o. Ayan na yung train station mga besh. Na yung train o. Pwede na sana ako sumakay dun. Kaso malayo-layo pa ako. Pwede yan papunta sa Utrecht Central. Tapos dun ako pupunta. Dun ako sasakay papuntang Dahig. Kaso layo ko pa. Hindi kasi ako masyado makapag-step kasi nga to o. Bako-bako. Baka ma-discrasya naman ako. Di naman ako pwede dyan kasi sa sasakyan yan. Walang bike lane eh. Sa next train na lang ako. So, ngiting tagumpay mga besh, nakarating na ako sa station namin. Oh my God. Struggle is real. Hindi ako masyado makapag-step kasi bako-bako ang daan. So, antay na lang tayo ng 24 minutes. Okay na mag-antay kaysa malate. 1 hour later. Nandito na ako sa Utrecht Central. Hindi ko naabutan yung isang 10:40. So, ang sunod ay 10:28. Ayan. Diba parang airport? 10:28. Ayun. Hindi ko kasi naabutan ng daming tao. Tsaka medyo malaki-laki tong central na to, tong train station na to, kaya mahirap magpatakbo-takbo. Tapos may step pa ako. So balik ako sa 8. Dun sa 8, Spore 8 or Station 8. Kasi yun nga, di ko naabutan. Ayan o, malaki to. 1 hour later. O ayan, nandito na ako sa city mga besh. Ang daming tao kasi weekend. Magpapaload muna ako ng card ko para mamaya diretso. Ayan, so nasa city na nga ang inyong Inday at pupunta tayo sa Toco, Pilipinas. Bibili ako ng mga pagkaing Pinoy. Dahil favorite ni Opa yung daing na bangus. Saka bibili akong pang-asim. Kasi gusto ko sinigang na hipon. Papatikim ko sa kanya kung gusto niya. Kasi mahilig naman siya sa maasim. Favorite niya nga yung, yung cucumber na may suka. So, punta tayo dun. Ayan. Maganda ang weather today. Mainit. 23 degrees. So, ayan. Kahit maaga pa, 11 pa lang. Marami ng tao dito sa city. Marami ng tao sa Centrum. Since maaga pa, dadaan muna ako dito. Titingin-tingin, baka sa Cali. Char. A few moments later. Nabili ko ng mga dapat kong bilhin. Pero si Ining nasa palengke pa, kaya dito muna ako tatambay. Kakain ng lumpia. Bibili sana ako ng shrimp, kaso mahal na. Kaya wag na lang. 10 euro na. O, ayan. Daming tao kasi maganda weather at mainit. Ang ganda ng paligid mga besh. Dati may work ako dito eh. Nang dahil sa tuyo at Indian mango, dumayo ako dito kay Ini. Inantay ko na lang siya kasi galing ko siya ng palengke. So, antayin ko na lang siya dito sa Bashalte. Mga besh map, sa wakas na din na si Ining. At kaya lang ako lumuwas ay para din niya ay Indian mango galing Pilipinas. Mga padala. Butchiron, hopia, ano to? Pulburon, tsaka yema. Sarap. San ka pa? Ako'y makain muna ng Indian mango. Hi vlog! Yung alaga ni Che, ang cute-cute! What is your name? Say hi! Hey, hi! Hi, like this! Oh! Ang dumi-dumi ng kamay. Hi! Say, mahal kita! Say, ikaw fanyaw. Ikaw fanyaw.
Ayun mga best shop, pagkatapos kumain ng tuyo, mangga, uwi na ako kay Opa. So, 6 minutes na lang ang aking bus. Then, pagdating sa Central Station, sasakay ako ng train for 2.5 hours mga best shop. Ngayon, parang 5 hours lang ang aking day off for today. So, yun lang mga best shop for today's video at maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat dyan mga best. Masaya ako at ako'y merong makakain galing Pilipinas. Pantanggal din naman ng host. So, bye for now mga best. Later. Hey mga best shops, nandito na ako sa sentrum namin at 7:45 PM na. 6:45 PM na po pala. Pupunta pa ako ng grocery para mag-grocery para tomorrow hindi na ako mag-grocery mga besh. Ayun, pagod ang Dora belts nyo. Tingnan nyo naman ang mga big ko from Den Haag pa. So, pag-earnest na ako. Time check, 7:12 ng gabi. Wow! 7:12. Gano'ng katirik yung ano, yung araw mga besh. So, ayun, masakit na ang aking paa. Good luck to me. Daan-daan kasi anong bigat na ring pinamili ko.